Ang tawag po dito is WPC tubular columns, or pwede rin po natin siyang tawaging partition wall divider. So, isa to sa gustong-gusto ng aking client. So, bali, additional po ito. Kumbaga, mapapansin nyo, first time po to sa aming renovation. Actually, ang pinaka-first talaga namin is yung paggamit ng metal tubulars sa pastry. Pero ito po is WPC. So, ipapakita ko po sa inyo kung paano po yung naging diskarte ni Ray. Sana makakuha po kayo ng ideas kung paano po ang pag-i-install nito. Yung WPC pala na ginamit namin dito is si client po ang pumili ng kulay at sila rin po yung bumili. So, no idea po kami ni Ray kung paano po yung installation nito. Ang ginawa po namin mag-asawa is nanood po kami sa YouTube. Ayan. So, nanood po kami ng mga tutorial doon kung paano po yung magiging diskarte sa installation. Pagdating po sa mga sukat-sukat at diskarte, kayang-kaya na po yan ni Ray. Kasi, as contractor po talaga, si Ray is skilled all around worker yan. So, kayang-kaya talaga niya yan. Since finishing na kami, kailangan nandito talaga ako kasi syempre, kailangan ko rin magmando-mando. Mando-mando na misis. Char! So guys, pag ganito kasing finishing, kailangan andito ako kasi para ma-guide ko rin si Ray, para minsan kontra-kontra din ako kung dapat ganito, dapat ganyan. So nakikialam din po ako sa renovation namin. So pagdating po sa diskarte, na-amaze lang ako kasi ang napanood po namin sa YouTube is doon po sa maliit na side ang pinaka-cut. Si Ray ginawa niya po dito sa may side. Ayan. So, itong maliit na to na kinat, itatabi po natin to. So, bali guys, sa pag-i-install po nito, nauna na po ni Ray na ilagay yung mga pinutol na marine plywood. Ayan. Kung mapapansin nyo, meron po dyan maliliit na marine plywood na in-screw niya po yan. Tapos nilagyan din po siya ng no more nails. So, isang araw po yung pinalipas niya para talagang dikit na rin po yung mga kahoy doon sa ating semento at saka dito po sa ating tiles. Kumbaga, disalpak na lang po ang gagawin ni Ray. So, ayun guys, gamit po ang no more nails. I-figure out nyo na lang kung paano po yung magiging kilos ni Ray dito. So, ayan po. Sinalpak niya po yung WPC sa pinaka maliit na kahoy. Marine wood po yun, yung mga ginamit namin sa cabinets. Tapos, sa side po siya nag-cut. Gamit lang po yung ating grinder. So, dilalagyan din niya po ng no more nails yung ating kahoy dito. So guys, sa YouTube po kasi, nasa harap o likod po yung cutting nung ating WPC. Ito po, si Ray, naisip niya sa side. Ayan po, 'di ba? So, disalpak na lang po siya. Ngayon, yung maliit po na kinat ni Ray, yan, lalagyan din niya po ng no more nails. Tapos, ikakabit niya na po yun or ididikit niya po yung kinat niya kanina para po masarahan siya. Ayan po. So, para hindi rin tayo malito, kada cut, installed na agad. 'Di ba? Tapos nilagyan lang po ng tape para po makakapit din po yung ating malit na kinat. So, minsan, pag hindi po tayo sigurado sa ating gagawin, marami naman pong tutorial sa YouTube channels na pwede po tayo makapulot ng mga ideas. Kung mapapansin nyo, napaka-basic ng ginawa ni Ray, pero sa totoo lang, pag ganito pong finishing, iba yung pag-iingat po kasi yan na po kasi ang pinaka-outcome niyan. Hindi naman po yan pwedeng pinturahan o i-retouch pag na-damage.